Hi, parents and kids! It's me, your teacher Ian. At nandito na naman si teacher para tulungan kayo sa pagsasagot ng mga activities at mas maunawaan nyo pa ang lesson dito sa MAPE 1, Arts. At ang ating topic, hugis, linya at kulay. Tayo ay nasa ikapito hanggang ikawalong linggo na. At para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa lahat ng latest videos na i-upload ko. Pagkatapos ng araling ito, ang mga bata ay inaasahang makaguguhit ng larawan ng iba't ibang uri ng halaman na nagpapakita ng iba't ibang hugis, linya, at kulay. Bago tayo magpatuloy sa ating bagong aralin, balikan natin yung iba't ibang uri ng linya, hugis, at kulay. Dito muna tayo sa linya. Sa linya, mayroon tayo ditong patayo, meron tayong pahiga o pahalang, patagilid, at pasigsag. Yan. Meron tayong halimbawa dyan. Ito, yung poste, yung lamesa, sa pasigsag yung kidlat. At dito sa patagilid, ito yung slide. Ito pa yung iba pang uri ng linya. Pakurba, paikot, putol-putol, paalon. At meron tayong halimbawa para sa pakurba, yung iglo. Yung paikot, yung nilalaro ng mga bata na rainbow. Paalon, ayan, buhok, kulot na buhok. At yung pedestrian lane. Okay, tandaan na ang linya, ito ay guhit o pinagsama-samang tuldok na hindi nagtatagpo. Pag sinabing hindi nagtatagpo, ayan, katulad nito, pag ganito lang. Okay, mamaya, explain ko ano naman yung linyang nagtatagpo. Uri naman tayo ng hugis. Ito yung linya. Ang hugis kasi ay binubuo ng mga linya na nagtatagpo. Pagka sinabi nagtatagpo, halimbawa, nagsimula ka dito. Tapos, ayan, guguhit ka. Pagtatagpuin mo, yun ang tinatawag nating hugis, mga linyang nagtatagpo. Meron tayo ditong bilog, tatsulok, parisukat, at parihaba. Nandito yung halimbawa natin ng bilog, yung orasan, yung naman tatsulok, yung taas ng bahay, yung parisukat natin, yung tile, at yung parihaba ay pinto. Ang parihaba pwedeng pahiga, pwede rin patayo. Narito pa ang iba pang halimbawa ng hugis. Meron tayong habilog, bituin, puso, krus. Ayan, yung habilog pwedeng pahalang ang bilog. Ayan, pahabilog. Yung habilog minsan tinatawag na bilughaba, biluhaba. Ayan, sa English, oblong, oval. Yung puso, heart. Yung krus, cross. Between, star. At iba pang hugis. Punta tayo sa iba't ibang uri ng kulay. Ito hindi na-discuss dun sa ating mga nakaraang aralin, kaya medyo elaborate ko lang muna dun sa kulay ha. Mayroon kasi tayong tinatawag, ang lakas ng tilawak ng manok. Pangunahing kulay. Ayan, may tinatawag tayong pangunahing kulay. Kapag sinabing pangunahing kulay, ito yung pinanggalingan ng iba pang kulay. Ito ay ang pula o red, asul, at dilaw. Yung asul, tinatawag din na bughaw. Red, ayan. Itong pula, red sa English. Itong asul, blue. Ito namang dilaw ay yellow. Yan ang tatlo nating pangunahing kulay. At mayroon tayong tinatawag na pangalawang kulay. Ito ay kapag pinagsama ang dalawang pangunahing kulay, makabubuo ito ng isa pang kulay na tinatawag natin na pangalawang kulay. Halimbawa, ang pula, kapag isinama sa dilaw, makabubuo tayo ng pangalawang kulay na kahel. In English, orange. Ito yon. Kahel sa Tagalog.
Kapag naman pinagsama ang pula at ang bughaw o asul, makabubuo tayo ng pangalawang kulay na lila. Lila sa Tagalog, in English, violet. Next, kapag naman pinagsama ang dilaw at ang bughaw o asul, makabubuo tayo ng pangalawang kulay na berde. Ang berde, tinatawag ding luntian sa Tagalog. In English, green. Ayan. Itong tatlong ito, yan ang tinatawag nating pangalawang kulay. Ang kahel o orange, ang lila o violet, ang berde o luntian, in English, green. Ayan, yan yung ating secondary color. Tinatawag na secondary color sa English. Next tayo. At mayroon pa tayong tinatawag na iba pang mga kulay. Di ba dun sa inyong mga Crayola, kapag ito ay yung 24 colors ba yun? May mga iba pang kulay bukod doon sa primary colors at saka secondary colors. Pwedeng ito yung mga yon. Meron tayong yellow-orange, light yellow, red-orange. Kapag sinabi kasing red-orange, mas matapang yung red kapag pinaghalo ang red tsaka orange. Eh dito naman sa yellow-orange, mas matapang yung yellow kapag pinaghalo ang yellow at tsaka yung red. Tapos we have here na light yellow, naluan na yan ng puti. Okay? Meron tayong lavender. Ano ba sa Tagalog lavender? O parang light violet, no? Meron tayong yellow-green. Ito naman ay pink. Pero may mga light pink, no? Ito medyo dark pink. Okay, next ay sky blue. Maroon. Parang dark red. Na may touch ng violet. Meron tayong blue-green. Dark green. Ano tawag dito? Turquoise blue. Meron tayong cream. Gray. At yung black and white, ito ay sa mataas na degree ng kulay. Ang tawag dito ay hindi color, kundi neutral. Yan. Neutral ang tawag sa black at saka doon sa white. So, yan yung iba pang mga kulay natin. At dun sa iba pa na kulay na makikita nyo doon sa 24 colors dun sa inyong Crayola. May nakasulat naman dun sa side para makita nyo ano ba tawag dun sa color na yon. Ayan. So, handa na kayo para sa ating aralin. Gawaing pagkatuto bilang isa. Bilugan ang mga gamit sa pagguhit ng larawan na nakatala sa loob ng kahon. Gawin ito sa kwaderno. Walang kahon si teacher. Dilagyan ko na lang. Ayan. So, bilugan mo daw. Bibilugan lang. Isusulat ito sa notebook. Tapos, bilugan mo. Alin dito ang mga ginagamit sa pagguhit ng larawan. So, ganun lang kasimple. Okay na? Next na tayo. Gawain pagkatuto bilang dalawa. Kumuha ng 5 dahon sa inyong bakuran na may iba't ibang hugis at kulay. Iguhit ang mga ito sa isang puting papel. Kulayan ng mga ito ayon sa natural nitong kulay gamit ang Crayola. Kung kukuha kayo ng dahon, dapat daw yung 5 dahon na ito ay iba't iba ang hugis at kulay. Halimbawa, kumuha ka ng dahon ng bayabas. Tapos, kumuha ka ng dahon ng kawayan. Sana marami sa inyong halaman. Paano kung ang bahay ay wala naman mga halaman? So, kung wala namang malapit na halaman, tapos hindi kayo pwedeng lumabas ng bahay at meron naman kayong internet, ay di-search na lang kayo doon sa Google ng mga iba't ibang dahon para yun na lang yung drawing nyo. O, diba? Kung hindi lang naman makakalabas ng bahay. Pero kung marami naman kayong halaman dyan sa labas, o tamang-tama, kuha kayo ng 5. Tapos kung ano talagang kulay nung halaman na kinuha nyo, yun yung kulay na makikita dapat doon sa inyong notebook o doon sa inyong papel.
So, that's it. Next na tayo. Ang mga halaman ay isang malaking grupo ng mga nilikhang bagay na may buhay. Binubuo ito ng iba't ibang miyembro tulad ng mga puno. Ito yung mga malalaki. Baging. Yung halimbawa ng baging natin ay kamoting baging. Yung kalabasa, gumagapang yon. Yung puno ng sitaw, ng beans. Ano pa bang gumagapang? Kangkong. Ayan, yung mga ganyan. Yun ang tawag sa baging. Meron din mga damo. Yan, yung maliliit lang. At lumot. Ang mga lumot, ito yung mas maliit pa sa damo na dumidikit sa bato. Next na. Ang luntiang halaman na tinatawag rin bilang mga metophyte ay kumukuha ng enerhiya mula sa liwanag sa pamamagitan ng proseso ng photosynthesis. Ano ba yung photosynthesis? Ang photosynthesis ay bumubuo ng asukal, ang pangunahing pagkain ng mga halaman mula sa tubig at carbon dioxide. Kapag sinabi nating photosynthesis, ito yung proseso kung saan ang liwanag na kinukuha ng halaman mula sa araw, ito ay ini-store niya dun sa kanyang katawan, pagkatapos yung sinisip-sip nitong tubig, yung nakukuha nitong carbon dioxide at mineral na katangian ng halaman, kasama yung liwanag na nanggagaling sa araw, ito ay ginagamit upang makabuo siya ng food. O ito yung nagiging bulaklak, tapos hanggang sa ito ay maging prutas. Ayan, di ba ang ating art na samahan natin ng science. Tapos, dito rin nagmumula yung inilalabas nitong oxygen na nilalanghap natin, nilalanghap ng mga tao. Kaya napaka-importante ng mga halaman dahil dyan nagmumula ang hangin na ating sinasagap para tayo ay mabuhay. Ang mga halaman ay ginagamit ding inspirasyon ng mga pintor. Katulad ng mga scientists at artist, maaari mo ring ipakita ang ganda ng mga halaman sa pamamagitan ng pagguhit at pagpipinta ng mga ito. Ito ay isang halimbawa ng painting na ang inspirasyon ay halaman, particularly yung bulaklak. So, ayan. For sure, kayang-kaya mo din gumawa nito. Gawaing pagkatuto bilang 3. Iguhit ang larawan sa iyong kwaderno. Kulayan ang larawan gamit ang Crayola. Isulat ang pangalan at petsa sa ibaba. Pagkatapos mong i-drawing ito, lagay mo yung pangalan mo dito sa baba. At saka kung kailan mo ito i-drawing. Siguraduhin na ito ay makukulayan ayon sa tamang kulay ha. Halimbawa, yung dahon, ano bang tamang kulay ng dahon? Tapos dun sa bulaklak, ikaw na bahala kung anong sa tingin mo ang maganda para dito. Doon, batay din sa mga nakakita mong tunay na bulaklak. Kayang-kaya mo na ito. Huwag na magpa-drawing sa iba dahil ito ay gawain na dapat ikaw ang gagawa. Gawaing pagkatuto bilang 4. Sa iyong kwaderno, sipiin ang mga larawan ng dahon at iguhit ang natitirang kalahating bahagi ng mga sumusunod na larawan ng mga dahon at kulayan ang mga ito. Pwedeng iba't ibang kulay ng dahon. Hindi lang green. Di ba? Hindi naman lahat ng depende sa halaman. Katulad nung San Francisco. Ang San Francisco, yung dahon nito, iba't iba. Kung nakakita na kayo ng halaman na San Francisco, ha, iba't iba yung kulay nito. Hindi lang basta green. So, ayan. Paano nga ba ito isasagawa? Sabi daw, iguguhit mo yung natitirang kabilang bahagi. Kasi ito, half lang yan. So, dapat magdodrawing ka ng, ang ganda ng drawing ko. Ayan. So, dodrawinan mo yung kalahati pang bahagi nito. Ito ay halimbawa lang ha. Ayan, makakadrawing ka naman na mas maganda pa dyan. So, ayan. Ganyan lang ang gagawin ninyo. Tapos, kukulayan nyo. Diba?
Yeah, pinakikita ko lang kung paano nyo gagawin ito. Yan. So, ganyan lang. Okay? Yung kalahating bahagi ay i-drawing mo din. Okay na? Yan, burahin ko na. Okay, next. Ayan, and that's it for our lesson for this week, ng week 7 to 8. Ibig sabihin, dalawang linggong tatagal itong lesson na ito. Kaya take your time. Pwede mag-practice muna na mag-practice dun sa drawing bago nyo ito ipasa o i-finalize. Thank you for watching, guys. Good luck. See you on my next video. Happy teaching, everyone.